Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan. Isang istoryang puno ng aksyon, misteryo at kabayanihan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pakikibaka ng isang sundalong babae. Si Ligaya, isang dalagang piniling tahakin ang landas ng paglilingkod at pakikipaglaban, hindi lang para sa bayan, kundi para sa katotohanan at katarungan. Isa pang dahilan kung bakit niya ito pinili ay upang malaman kung ano ang totoong kwento sa pagkawala ng kanyang ama. Isang ama na di na bumalik mula nang sumabak ito sa isang misyon. Katulad ng mismong misyon na nakaatang sa grupo nila. Ngunit ano kaya ang gagawin niya kung matuklasan niyang hindi lang rebelde ang kalaban nila sa sitio Malapad? Paano kung matuklasan niyang may higit na malalakas na kalaban? Hindi tao, kundi mga aswang, mga halimaw na hindi napupuksa ng mga dala nilang armas. Sino nga ba si Ligaya? Paano niya matatapos ang misyon? Makakaligtas kaya siya? Matutupad niya kaya ang pangako niya sa kanyang lolo na babalik siya? O matutulad lang siya sa kanyang amang sundalo na nawala na parang bula? Ihanda ninyo ang inyong loob dahil ang kwentong ito hindi lang tungkol sa digmaan o pakikipaglaban, kundi tungkol sa tapang, paninindigan at pagmamahal na ipaglalaban sa gitna ng banta ng mga aswang. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakaupo si Ligaya sa balkon ng maliit na kubo ng kanyang lolo Doming sa probinsya. Hawak niya sa kamay ang isang tasang may mainit na kape na halos hindi pa nababawasan. Nakatingin siya sa malayo, sa bukirin, pero wala namang tinatanaw dahil madilim na ang paligid. Panay ang buntong hininga niya. Maya-maya, lumapit sa kanya ang matanda. Napansin nito ang pananahimik ng kanyang nag-iisang apong babae. Itinabi niya ang isang bangkitong gawa sa kahoy at naupo doon. Nakalikha siya ng ingay, pero kahit konti ay hindi man lang siya pinansin o nilingon ni Ligaya. Doon niya napagtanto na may kinikimkim na alalahanin ang kanyang apo. Apo, ayos ka lang ba? Bakit parang kanina pa lumilipad ang isip mo? Kayo po pala, Lolo. Panay ang buntong hininga mo eh. May problema ka ba? Pwede mo namang sabihin sa akin para naman mabawasan yung bigat na dinadala mo. Ewan ko po, Lolo. Parang may kung ano po mabigat dito sa dibdib ko eh. Di ko rin po maintindihan. Pero, ayos lang naman po ako. Nako, sa tingin ko hindi ka ayos. Huwag kang magsinungaling sa akin, Ligaya. Kilala kita po. Simula pagkabata mo, ganyan ka kapag ikaw ay may dinadalang problema. May misyon po kami sa susunod na linggo. Wala namang bago dun eh. Di ka pa ba nasanay sa trabaho mo? Anong klaseng mission ba yan? Ipapadala po kami sa sitio Malapad. Anak nang, di ba yun yung lugar na sinasabing may grupo ng mga rebelde? Tama po kayo, Lolo. Doon nga po. At yung grupo po na yun ay biyasang-biyasa sa pakikipaglaban. Sanay sa gubat. Parang mga gerilya daw. Walang awa kung pumatay. Alam niyo po,
Madaming mga sundalong pinadala roon. Pero ni isa, walang nakakabalik. Walang nakakauwi sa kanilang pamilya. Lahat patay. Ang masakit pa po, ay wala man lang bangkay na naiuwi. Para bang naglaho lang na parang bula. Naku, talagang delikado pala. Saka, nakakatindig ng balahibo ang kwento mo, Apo. Anong klaseng mission bang ginagawa doon? At saka, ba't naman kayo ang napili? Recon and recovery po, Lo. Kailangan naming malaman kung ano nangyayari doon. Tapos ay, ang maibalik ang dating kondisyon ng sityo na mabawi ito sa mga rebelde. Ganun ba? Gusto lang naman pala nilang malaman ang mga aktibidades doon. Bakit hindi pa gumamit ng mga makabagong teknolohiya? Yung bang parang, ano nga ba yun? Yung bang maliit na helicopter? Lo, drone po yun. Pero, hindi rin po kasi magamit yun sa operasyon eh. Dahil ang sabi sa mga report, walang signal pagdating sa sitio malapad. Nawawala din bigla mga drone. Kaya daw, kailangan nila na may ipadala dun mismo para matapos na ang paghahari-harian ng mga rebelding yon. Kinakabahan ako, Lo. Sa misyong to, pakiramdam ko para kaming pinapasok sa bibig ng buhaya. Kung ganyan pala, na napakadelikado, ba't ka pa sasama? Pwede ka namang tumanggi, hindi ba? Hindi po ganun kadali yun, Lo. May sinumpaan po akong tungkulin sa bayan. At di ko po pwedeng talikuran yun. Dahil lang sa naduduwag ako. Dahil kung lahat kami aatras, sino po ang pwedeng gumawa? Pero Apo, hindi lahat ng laban kailangan mo salubungin. Hindi porket sundalo ka kailangan mo nang isugal ang buhay mo. May karapatan ka rin na tumanggi kung alam mong wala ng pag-asa. Tao ka rin, Apo. Natural na matakot. Di mo kailangang ikahiya yun. Hindi po pwede, Lo. Sasama pa rin po ako. Hindi ako pwedeng umatras kahit delikado. Kasi ito ang pinili kong landas. Sundalo po ako, Lo. Hindi ako nagbihis ng uniforme para lang sa sweldo ko. Pangarap kong maglingkod. Pangarap kong may pagtanggol ang ating bayan. Huwag na, Ligaya. Huwag matigas ang ulo mo. Dito ka na lang. Di mo naman kailangan magtrabaho May lupa ako, may taniman, may mga alagang hayop. Hindi ka magugutom dito. Payapa pa ang buhay mo. Malayo sa baril, sa granada, sa dugo. Ayaw mo ba ng kapayapaan? Mahal ko po ang katahimikan dito, Lolo. Dito ako lumaki. Dito ako natutong mangarap. Pero, hindi po kasi ito ang pinili kong landas. Nung nagsundalo po ako, namulat ako sa katotohanan sa labas ng bukid na to ay maraming taong umaasa sa proteksyon. Sa tulong at sa tapang ng mga taong tulad ko. Hindi ko po kayang tumalikod sa responsibilidad na yon. Oo nga. Tama ka naman doon. Pero bakit palaging silang iniisip mo? Di ba't tungkulin mo ding alagaan ang sarili mo? Bayan muna, Lo. Bago ang sarili ko. Kahit na, ako na lang ang kasama mo, Apo. Paano kung hindi ka na makabalik? Paano naman ako? Isipin mo naman ako, Apo. Alam mo bang sa tuwing umaalis ka at sasabak sa isang misyon, palagi akong nagdarasal na huwag kang kunin ng gera sa akin. Pero itong sinasabi mo ngayong operasyon, imposibleng mabuhay kayo, di ba? Bakit, Apo? Ayaw mo na ba akong makasama? Lolo Doming, mahal na mahal ko po kayo. Kayo po nagturo sa akin kung paano maging matapang. Pero kung susuko ko ngayon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko na wala akong naipaglaban. Gusto kong maging isang sundalong handang isugal ang lahat para sa iba. Matapang ka nga talagang bata ka. Pero sana, maisip mong hindi lahat ng sakripisyo ay kailangan mong akuin. Pwede ka namang maging bayani sa ibang paraan. Hindi mo kailangan mamatay o magsakripisyo ng buhay para lang matawag kang tapat sa iyong tungkulin. Alam ko po yun, Lolo Doming.
Pero habang may kasamaan, habang may nang-aabuso sa kapangyarihan, habang may nang-aapi, lalaban po ako. Saglit silang natahimik. Ang gabi ay tahimik rin. Hawak pa rin ng dalaga ang tasa ng kape. Habang si Lolo Doming naman ay pilit na iniintindi ang desisyong ayaw niya sanang marinig. Pero alam niyang wala naman siyang magagawa. Lolo Doming, hindi ako natatakot mamatay. Ang totoo niyan gusto ko ding malaman kung ano ba talaga ang misteryoso sa sityong yun. Gusto kong malaman kung ano ang mga nangyayari sa mga sundalo. At gusto kong maunawaan kung bakit hindi na nakabalik si Papa. Kailan mo pa nalaman ang tungkol sa papa mo, Ligaya? May mga ipinakita sila sa aking files at reports. Nakita ko ang profile niya. Yung batch nila. Sila ang unang pinadala sa sityo na yun. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na to, Lolo? Patawad na po kung nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa pagkawala niya. Ayoko kasing malaman mo noon. Masyado ka pang bata. Ayokong danasin mo yung sakit na dinanas namin nung bigla na lamang siyang nawala. Gusto kong lumaki kang buo. Pero hindi ko na pala maitatago yun sa iyo sa habang panahon. Naiintindihan kita, Lolo. Hindi naman po ako galit sa inyo Pero sana, nung kaya ko nang umunawa, sana sinabi niyo pa rin sa akin. Masakit man pero bahagi kasi yun ng pagkatao ko. Patawad na po. Ay, Diyos ko. Bigla ko tuloy naalala ang iyong ama. Parang ganito rin yung eksena nun. Tahimik ang langit. Walang bituin. Walang buwan. Tapos nakaupo kami dito sa balkon. Magkatabi. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Ang sabi niya sa akin, may delikado siyang misyon na gagawin. At nangako siyang babalik. Pero hindi na nangyari yon. Ang mama, Lolo. Namatay na lang siya sa lungkot, di ba? Tama ka. Nang hindi nakabalik ang papa mo, hindi na kinaya ng katawan niya ang sobrang pag-iisip at kalungkutan. Kaya naman nagkasakit siya ng maluba hanggang sa namatay. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Sisikapin kong makabalik. Hindi mo na ulit mararanasan ang mawalan. Ipinapangako ko po yun sa inyo. Umaasa ako, Apo. Ayokong isipin na pati ikaw ay mawawala sa akin. Hindi ko kakayanin yun, Apo. Ayokong ako na lang palagi ang naiiwan. Humarap si Ligaya sa kanyang lolo at hinawakan nito ang kamay ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mata nito. Babalik ako, Lo. Kahit anong mangyari, babalik ako sa'yo. Salamat. Pero sandali. Meron akong ibibigay sa'yo. Tumayo ang matanda. Pumasok ito sa kanyang kwarto. Ilang minuto ang lumipas bago ito bumalik. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. May mga ukit ito sa gilid at lumang-luma na ang itsura. Binuksan niya ito sa harap ni Ligaya at mula sa kahon ay inilabas niya ang isang kwintas na may palamuting kulay puting bato na may kulay itim na may dilaw na guhit sa gitna. Parang mata ng pusa. Nakapalamuti ito sa isang kwintas na yari sa itim na tali. Simple pero may kakaibang dating. Teka, Lo. Ano po yan? Ito ang mutya ng bayuko. Ang ganda naman po niyan, Lo. Parang buhay na mata. Para siyang nakatingin sa akin. Tama ka. Para nga itong isang mata. Pero hindi pangkaraniwan. Ang kapangyarihan nito, Apo, ay parang sa mutya ng itim na pusa. Pero malinis ito. Hindi galing sa itim na ritual ng mga mangkukulam. Ito ay galing sa kalikasan. Kusang ipinagkaloob ng mga diwata o gabay sa mga taong karapat-dapat. Talaga po?
May kapangyarihan po ang bagay na yan. Oo naman, Apo. Meron itong mga kapangyarihang taglay. Siyam ang buhay ng sino mang magdadala nito. Kapag suot nito, hindi ka basta-basta mamamatay. Kaya mong makaligtas sa mga matitinding sitwasyon o kahit mabingit ka pa sa kamatayan. May tagabulag din yan. Pag sinuot mo yan, hindi ka kagad makikita ng kalaban. Parang pusa ang kilos mo. Mabilis, tahimik at maliksi. Ito, Apo, kunin mo at isuot mo. Sa'yo na yan. Ipinagkakaloob ko na sa'yo. Po? Sa akin na po to? Sigurado po ba kayo, Lo? Bakit niyo po to binibigay sa akin? May nabanggit ang papa mo noon bago siya umalis. May sinabi siya tungkol sa sitio Malapad. Oo, may mga rebelde raw doon. Pero hindi lang sila ang tunay na kalaban. May mga nilalang daw doon na hindi basta-basta. Mga halimaw, mga anino. Hindi man niya maipaliwanag ng buo, pero sigurado siya na may iba pang kalaban, mas malalim, mas mapanganib. Mukhang mas lumalalim nga po ang misteryo sa lugar na yun, Lolo. Kaya nga, alam mo bang ibinigay ko to noon sa kanya? Kaso hindi niya dinala. Iniwan niya nung gabi bago siya umalis. Nilapag niya ito sa tabi mo habang natutulog ka. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Parang alam niyang hindi na siya makakabalik. Ngayon, hinihiling ko sa'yo na dalhin mo ito. Isuot mo, Apo. Huwag mong huhubarin habang nasa misyon ka. Kinuha ni Ligaya ang mutya mula sa loob ng kahon. Maingat niya itong hinawakan. Nang mahipo niya ang bato, bigla siyang nagulat. Parang may dumaloy na kuryente sa kanyang palad. Nabitiwan niya ang mutya. Mabuti na lamang at nasalo kagad yun ng kanyang lolo. Lo, bakit po may kuryente? Ganun talaga. Pag ganyan ang nangyari, ibig sabihin, tinatanggap ka ng mutya. At ibig sabihin, pumapayag itong maging bahagi mo. Gusto niyang ikaw ang maging tagapangalaga niya. Talaga, Lolo Doming? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nito kukuryentin. Subukan mo ulit, Apo. O heto, hawakan mo ulit. Muling inabot ito ni Ligaya. At tulad ng sinabi ng lolo niya, hindi na siya nakuryente. Bagkus, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na tila yumakap sa kanya. Matagal, halos mapapikit siya sa kakaibang sensasyong yun. Pagmulat ng kanyang mga mata, tahimik niyang isinuot ang kwintas sa kanyang leeg. May naramdaman siyang kakaiba, parang may gumising na kakaibang lakas sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lo, ba't ganun? Parang bumilis po ang pintig ng puso ko. Tapos parang luminaw din po ang pandinig ko at saka ang paningin ko. Tapos, Lo, para akong may built-in na night vision. Kitang-kita ko yung parting yun, oh. Maliwanag na maliwanag. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nagsisimula niya nang ipakita sa'yo ang ibang kapangyarihan niya. Ang galing, di ba? Ang galing nga po, Lo, grabe. Totoo po pala ang mga agimat at mga mutya. Hindi ako makapaniwala. Pag nagamit mo yan sa labanan o sa delikadong sitwasyon, mas maiintindihan mo pa kung gaano kaimportante ang mutya na yan. Maraming salamat po dito, Lolo. Sa tulong po ng bagay na to, nababawasan ang takot ko. Malakas ang kumpiyansa ko na matatapos ko ng delikadong misyon na yon. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo, Apo. Para na rin po sa mga kasama ko. At pangako, Lo, pagbalik ko, dala ko na ang sagot. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Papa, kay Mama, at para sa'yo. O sige na, mabuti pa'y magpahinga ka na. Ilang araw bang ibinigay na bakasyon sa inyo? 3 araw po, Lolo.
At susulitin natin ang mga araw na yon. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising ang dalaga. Paglabas niya ng bakuran, ay nakita niya ang lolo Doming niya na nagsisiga ng mga tuyong dahon sa ilalim ng mangga. Gising ka na pala, Apo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po ko. Kayo po, Lo, kumusta po kayo? Kumusta po ang tulog nyo? Hindi nga ako masyadong nakatulog. Sa palagay ko 2:00 na ako ng madaling araw nakatulog. Tapos nagising ako ng 5:00. Hay nako, ganito yata talaga kapag matanda na. Nako, masama po yun, Lo. Halos 3 oras lang po pala ang tulog nyo. Dapat, hindi mo na kayo bumangon. Hinayaan nyo na lang sana muna ang mga yan. Wala naman kayong amo para gawin ang mga trabaho na yan. Nako, Iha, sanay na kasi ang katawan ko. Hindi ako mapalagay kapag walang ginagawa. Hayaan mo na, magaan lang naman to. Parang ehersisyo na rin sa akin. Ganun po ba? Pero dapat po, hindi kayo nagpapakapagod. Hindi na po kayo bata, Lo. Alam ko naman yun. Pero ganito talaga pag matanda na. Mas mahirap yung walang ginagawa. Lo, nagkape na po ba kayo? Tapos na, kanina pa. Ikaw, kung gusto mong magkape, may pinainit akong tubig sa termos. Pwede ka na magtimpla ng kape mo. May tira din akong pandesal. Naroon sa ibabaw ng lamesa. Mamaya na po siguro. Tutulungan ko na lang po muna kayo dyan. Nasaan po ba yung walis? Naku, wag na. Tapos na ako magwalis. Tapos na rin akong magdilig ng halaman at magpatuka ng mga manok. Wala ka nang gagawin, Iya. Mag-relax ka lang dyan at magpahinga. Kasi, sa isang araw, sigurado niyan wala na kayong tulog at pahinga. Kaya sige na, hayaan mo na lang ako dito. Kagigising ko lang po Ano po kaya kung maglakad-lakad tayo? Gusto ko po sanang dalawin ang puntod ni Mama. Okay lang po ba, Lo? Maglalakad. Ayaw mo sumakay ng owner jeep ko. Lo, ayoko po. Kasing tanda niya na po kasi si Tikas Baka mamaya may Alzheimer's disease na yan. Makakalimutin na. Baka makalimutan pang magpreno. O kaya baka biglang tumirik sa gitna ng daan. Ayoko pong magtulak, no? Aba, huwag mong nilalait si Tikas. Kahit medyo amoy kalawang na yan, matibay pa rin siya. Mas matibay pa nga yan kesa sa mga bagong labas ngayon na magandang mga disenyo. Ampaw naman. Sa bagay, tama naman kayo. Pero Lo, mas maganda po kung maglalakad na lang po tayo. Total malapit lang naman po ang sementeryo dito, di ba? 15 minutos lang na paglalakad, nandun na tayo. Mas okay yun. Makakapag-ehersisyo tayong dalawa. Ano, kaya niyo po ba, Lo? Aba, syempre naman. Hindi porket puti na ang buhok ko lampa na ako. Kayang-kaya ko pa. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Ano, tara na ba? Opo, pero bago po yun, mamimitas muna ako ng paboritong bulaklak ni Mama. Nakita ko po kasi, ang daming bulaklak na rosas na tanim niya. Oo. Sige, mamitas ka. Ililigpit ko na muna itong mga kalat ko. Sige po, Lo. Habang isa-isang pinipitas ni Ligaya ang mga rosas, tila unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga panahong buhay pa ang kanyang mama. Yung mga panahong inaalagaan pa lang nito ang mga rosas. Nagtatanim, nagdidilig, habang siya ay masayang pinapanood ito sa may bintana. Paborito ng kanyang mama ang rosas. Para dito, ang rosas ay hindi lang palamuti sa bakuran. Ito raw ay simbolo ng pagmamahal at lakas. Kaya naman, kahit pagod na, patuloy pa rin ito sa pagtatanim at pag-aalaga. Ngayon, si Ligaya na ang namimitas ng mga bulaklak na yon. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha habang nakangiti. Ilang sandali pa, isang bungkus na ang kanyang nakuha. Tumayo siya at lumapit sa kanyang lolo na noon ay tapos na rin sa kanyang mga ginagawa. Agad silang naglakad papunta sa sementeryo.
Ang ganda ng panahon ngayon Kaya nga parang talagang umaayon ang panahon sa pagdalaw natin sa mama mo. Tumango si Ligaya at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng hawak na mga rosas. Ngunit maya-maya, isang motorsiklo ang biglang humarurot sa pababang kalsada. Mabilis ito at panay ang busina. Tila nawala ng kontrol. Dire-diretso ito papunta sa direksyon ni Ligaya at Lolo Doming. Napalingon ang matanda. Ligaya! Masyadong mabilis ang pangyayari. Wala ng oras para tumakbo o umiwas. Lalo't biglang lumitaw ang sasakyang yun sa likod nilang dalawa. Ilang pulgada na lang ang layo nito ay mababangga na sila. Pero imbis na matulala, mabilis na nakaatras si Ligaya. Parang otomatikong gumalaw ang kanyang katawan. Nahila niya si Lolo Doming. Tila tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Sa kabutihang palad, hindi tumama sa kanila ang sasakyan. Bumangga ito sa isang puno. Eksaktong lugar kung saan sila kanina nakatayo. Nanginginig man sa kaba, walang galos o sugat si Ligaya ni si Lolo Doming. Anak ng, ayos ka lang ba, Apo? Opo, Lo. Kayo po. Ay nako, salamat sa Diyos at nailigtas tayo sa aksidente. Ay, ano ba naman yan? Ano bang nangyari sa driver na ito? Nilingon ni Ligaya ang lugar na kinatatayuan nila kanina. Kung hindi siya nakakilos kagad, siguradong pati sila ay nasaktan. Apo, ang mutya mo! Napatingin si Ligaya sa kanyang suot na kwintas. Nakita niya ang bahagyang liwanag na gumagapang mula rito na parang kumikislap. May mga dumating na tao upang tumulong sa lalaking nakamotor. Sa kabutihang palad, buhay ito, ngunit maraming sugat. Nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad. Pareho silang malalim ang iniisip. Lo, sa tingin niyo po ba ang mutya po nagligtas sa atin? Sigurado yun na po. Isa sa kapangyarihan niyan ay ang bigyan ka ng proteksyon. Kaya alagaan mo yang mabuti, Apo. Ingatan mo yan. Napangiti si Ligaya. Namangha siya sa kapangyarihang taglay ng tangan niyang mutya. Sa wakas, ilang sandali pa ay nakarating na ang maglolo sa sementeryo. Dahan-dahang naglakad si Ligaya palapit sa puntod ng kanyang ina. Maingat niyang inilipag ang mga bulaklak sa ibabaw ng nicho nito. Bahagya siyang yumuko at pinunasan ng kanyang palad ang alikabok sa lapida. Binasa niya sa isip niya ang pangalan ng kanyang ina at ang petsa ng kamatayan nito. Napalunok siya ng laway. Mama, nandito po kami ni Lolo. Dinalan po kita ng mga rosas. Napalingon siya kay Lolo Doming na tahimik lamang sa likod niya. Nakatayo at tahimik na nagdadasal. Umupo siya sa tabi ng puntod at saka nagpatuloy. Ma, may misyon kaming pupuntahan. At yung misyon po na yun baka maging daan para malaman ko kung ano ba talaga nangyari kay Papa. Ma, pangako, mabibigyan na ng linaw ang lahat. Gagawin ko po ang lahat para malaman kung ano ang totoo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong kwento tungkol sa pagkawala niya. Alam ko pong hindi magiging madali, pero naniniwala akong magagawa ko to. Tulungan mo ko, Mama. Gabayan mo sana ako sa misyon kong ito. Saglit siyang natahimik. Tumingala siya sa langit at saka bumuntong hininga. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagulat si Ligaya at dahil ang malamig na hangin na yun ay tila niyakap siya. Parang may presensyang dumampi sa kanya. Malamig, ngunit hindi siya natakot. Napangiti siya. Salamat po, Mama. Ramdam ko po kayo ngayon. Salamat po sa yakap niyo.
Muling umihip ang hangin. Mas mahina, pero mas malamig. Tumayo na si Ligaya at muling tinignan ang puntod. Lumapit sa kanya si Lolo Doming at tinapik siya sa balikat. O ano, Apo? Tara na ba? Okay po, Lo. Tara na po. Sabay silang lumakad papalayo sa puntod. Habang palayo sila, muling lumingon ang dalaga sa puntod ng kanyang ina. Tuloy ang laban, Mama. Tuloy po ang laban. Paglabas nila ng sementeryo, sakto namang may papalapit na tricycle. Pinara yun ni Lolo Doming at agad silang sumakay pauwi. Mabilis na lumipas ang mga araw. Parang isang iglap lang. Araw na ng pagbabalik ni Ligaya sa kampo. Maaga siyang nag-ayos ng kanyang mga gamit. Nang matapos siya, ay lumabas na siya ng bahay. Saglit siyang tumayo sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Hinawakan niya ang kanyang suot na mutya. Sabay nagdasal. Dumating na ang tricycle na maghahatid sa kanya sa terminal. Bago siya tuluyang sumakay, lumapit sa kanya ang kanyang lolo. Nasa kamay nito ang isang maliit na bote ng langis, kulay dilaw at may matapang na amoy na pamilyar kay Ligaya mula pagkabata. Noon ay kilalang mahusay na albularyo ang kanyang lolo sa kanilang bayan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa iba't ibang lugar para magpagamot. Marami siyang alam sa orasyon at dasal na minana pa sa mga ninuno nila. May lahi silang albularyo at ito ngayon ang huling pinamanaan ng kaalaman ng kanilang angkan. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na siya ganun kaaktibo. Bihira na rin ang nagpapagamot sa kanya. Dumarami na rin kasi ang mga klinika at ospital sa kanilang lugar. Mas marami na ang natutong magtiwala sa modernong medisina kaysa sa panggagamot ng albularyo. Pero para kay Ligaya, alam niyang totoo lahat ang mga kakayahan ng kanyang lolo. Ramdam niya ito, lalo na ngayong dala niya ang mutya. Matapos ang basbas, umalis na siya sakay ng tricycle. Tahimik lang siya habang binabaybay ang pamilyar na kalsada patungong terminal. Pagdating niya doon, bumili kagad siya ng tiket. Naghintay ng ilang minuto bago dumating ang bus biyaheng patimog. Sumakay na siya at naupo malapit sa bintana. Halos 4 na oras ang biyahe at sa loob ng 4 na oras na yun ay hindi mapakali ang dalaga. Panay ang isip niya sa mga maaaring mangyari kapag naipadala na sila sa misyon. 5:00 na ng hapon siya nakarating sa kampo. Pagbaba niya sa harap ng gate, sinalubong na siya kagad ng gwardya. Nakilala agad siya, kaya pinapasok na siya. Napatingin siya sa paligid. Ang kampo ay maayos at organisado. May mga gusaling sementado na yari sa konkreto. May ilang toldang pansamantala para sa mga bagitong sundalo at may mga opisina na may watawat sa harapan. Sa gilid ay ang motor pool kung saan nakaayos ang mga military truck at ilang motorsiklo. Napatingin siya sa truck. Ito ang gagamitin nilang sasakyan papunta sa sitio Malapad. Malapit doon ay ang armory at sa di kalayuan ay ang command post na laging may 2 sundalong nagbabantay sa labas. Biglang bumukas ang pinto ng command post. Lumabas si General Roberto Reyes. Ang general ay matikas at kagalang-galang sa paningin ng iba. Pero para kay Ligaya, isa itong lumalakad na epal na sobra ang tingin sa sarili. Lieutenant Ligaya. Napalingon ang dalaga, tumindig siya ng maayos at agad na nagbigay ng galang. Sir? Ngumiti si Roberto habang palapit ng palapit. Nakangiti ito at nang makalapit, bahagya itong yumuko sa tenga ng dalaga. Alam mo, mas lalo kang gumaganda kapag hindi ka nakasuot ng uniforme.
Hindi kagad nakaimik si Ligaya sa sinabi ng general. Pinili niyang manatiling profesional pero hindi pa tapos ang general. Sumama ka sa akin mamaya. Mag-dinner tayo. Ano, sir? Pumayag ka na. Kaya kitang i-pull out sa assignment mo kung makikipag-date ka sa akin. Sir, hindi po. May tungkulin po ko. At hindi ko po yun basta-basta iiwan para lang sa... Ano ka ba naman, Santos? Ako na nga nagsasabi. Kung gusto mo lang naman. Alam mong delikado yung misyon. Ayaw mo ba nun? Inililigtas lang kita, pero syempre may kapalit. Sige na, tanggapin mo na. Hindi lahat binibigyan ko ng pagkakataong ganito. Pag-isipan mo. Naalibadbaran si Ligaya. Uminit ang pakiramdam niya nang marinig yun. Hindi na niya napigilan pa ang sumagot sa general. Sir, excuse me po. Baka lang kasi nakakalimutan nyo. Sundalo ako. Hindi ako pokpok. Kung may gusto ko yung gawin para sa karir ko, gawin niyo yun. Base sa kakayahan ko. Hindi sa pagitan ng hita ko. Nanigas ang mukha ng general sa kanyang narinig. Ngunit makaraan ng ilang sandali, bigla itong tumawa ng malakas. Alam mo ba sayang ka? Sayang ka talaga, Ligaya Santos. Maganda ka, matalino, pero tanga ka pagdating sa diskarte sa buhay. Kung ako sa'yo, tinanggap ko na matagal kong alok sa'yo. Kung gusto mong umangat dito, dapat marunong kang makisama. Hindi ko po kailangan ng tulong nyo. Matapang ka talaga. Palaban. Kaya kita nagugustuhan Kaya lang sayang. May tao nang handang mag-angat sa'yo. Pero tinatanggihan mo pa. Ikaw din. Kapag tumigil na ako, baka mapag-iwanan ka. Diretsyong tumingin si Ligaya sa manyakis na opisyal. Kung ang pag-angat ay may kapalit na ganitong klaseng kababuyan, mas pipiliin ko pang manatili na lamang kung nasan ako. Hindi ko ibibenta ang dangal ko para lang makakyat ako. Hindi yun itinuro sa amin sa akademya. Bahala ka. O sige na, maganda ka. Dahil bukas na bukas, ipapadala ko na kayo sa gera. Ipagdadasal ko na makaligtas ka. Pagkasabi nun, ay tumalikod na ang general. Tahimik si Ligaya, pero matikas pa rin nakatayo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang laman dahil sa kinikimkim na galit. Nang makalayo ang opisyal, saka lang niya inilabas ang tunay na nararamdaman para dito. Hayop ka! Matagal na ako may hinala sa'yo. Malakas ang pakiramdam kong may mga anomalya kang ginagawa sa hanay natin. Kaya humanda ka. Pagbalik ko, haharapin kita. Ako magpapabagsak sa'yo. Buisit ka! Nagpatuloy na siya sa paglalakad at tinungo ang barracks para sa kanilang mga babaeng sundalo. May ilang kapwa sundalo ang bumati sa kanya. Dumiretso siya sa isang cubicle sa loob ng barracks, isang folding bed, isang cabinet at maliit na lamesa ang laman ng kanyang espasyo. Nilapag niya ang kanyang bag at naupo. Dahan-dahan niyang hinila mula sa ilalim ng kanyang damit ang mutyang suot niya. Makapangyarihang mutya. Samahan mo ako sa pagkakataong ito. Maging kasangga sana kita sa laban na to. Hinawakan niya ito ng maigpit, saka muling ibinalik sa ilalim ng kanyang t-shirt. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit na ang gabi sa kampo. Maya-maya ay may tumawag sa kanyang kasamaan. Pinapatawag na sila ng kanilang mga general. Tumayo agad si Ligaya. Kinuha ang kanyang cap, isinuot yun at sumama sa ibang kasamaan patungo sa gusaling ginagamit bilang silid para sa kanilang pagpupulong bago ang operasyon. Pagdating nila roon, naroon na ang general at ilang pang mataas na opisyal sa gitna ng silid. May nakalagay na mapa sa mesa. May ilang papel
marker at listahan ng mga pangalan. Tumikhim ang general. Makinig kayo mabuti. Bukas ay uumpisa na ninyo ang misyon. Kailangan yung tiyakin ang seguridad ng lugar na pupuntahan nyo. Tukuyin nyo kung talagang may aktwal na banta. Ano mang uri ng panganib ang harapin nyo. Harapin nyo ng buong tapang at pag-iingat. Nagsimula na siyang sabihan ang lahat ng mga dapat malaman ng mga sundalong ipapadala. Nang matapos, sandaling katahimikan ang namayani sa buong silid. Walang umimik na mga sundalo. Ramdam nila ang bigat ng susuunging misyon. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si General Roberto. Ayokong may masaktan sa inyo. At higit sa lahat, ayokong may masangkot na sibilyan. Kaya dapat mabilis kayong kumilos. Matalino sa bawat desisyon. At palaging alerto. Tumango ang mga sundalo. Lahat ay seryoso. Simulan nyo nang ihanda ang lahat ng personal nyong mga gamit. Siguraduhin nyong kumpleto ang inyong mga armas. I-double check ang barel, bala, at mga communication devices. Walang dapat makalimutan. Lahat ng kailangan sa operasyon, dapat ay handa na ngayong gabi. Sige na, magpahinga na kayo. Tumalikod na ang general at lumabas ng silid. Tahimik namang nagsibalikan sa kanilang mga baraks ang mga sundalo. Pero si Ligaya, imbis na dumiretso sa loob, ay dumaan muna siya sa likod na bahagi ng gusali. Madilim doon. Ito ang paborito niyang puntahan tuwing gusto niyang mapag-isa at kapag kailangan niyang mag-isip at habang nagpapahinga. Umupo siya sa isang kahoy na bench. Tumingala sa langit. Walang ganong bituin at may kalakasan ang ihip ng hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang damhin ang lahat ng yon. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas, bigla siyang may narinig na kaluskos. Napadilat siya, kumunot ang noo at tumingin sa paligid. Teka, ano kaya yun? Ngunit narinig niya ulit ito. Mas malapit, mas malakas. Inilabas niya ang kanyang mutya at hinaplos ito sandali. Biglang may kakaibang liwanag sa paningin niya. Luminaw ang paligid. Ang likod ng matataas na damo, may nakita siya. Isang nilalang na hindi niya masasabing tao at hindi rin hayop. Malaki ang katawan nito. Halos doble ang laki sa katawan ng isang aso. May mahahabang galamay sa likod na parabang baluktot na sanga. Ang balat nito ay kulubot at kulay abo. Ang mukha nito'y parang pinaghalong baboy ramo at paniki. May matatalim itong mga ngipin na nakalabas kahit hindi ito nakanganga. Ang mga mata nito ay mapupula, parang umiilaw sa dilim. Napatayo agad ang dalaga, kinapa ang baril at mabilis na itinutok ito sa nilalang. Ngunit tila naramdaman ng nilalang ang kanyang presensya. Lumingon ito at nagtama ang kanilang mga mata. Saglit lang, sa isang kisap mata ay bigla itong tumakbo. Mabilis, hindi halos marinig ang mga yabag nito at bago pa siya makakilos, nawala na ito. Ano yun? Anong klaseng nilalang yun? Nakakatakot. Bigla siyang kinilabutan. May kung anong takot siyang naramdaman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatayo. Pinakiramdaman ang paligid. Maya-maya pa ay may narinig na siyang isang malakas na alulong mula sa malayo. Bumalik na siya sa loob ng barracks. Inayos niya ang kanyang gamit at pilit na pinakalma ang sarili. Pinilit niyang makatulog sa kabila ng kanyang nasaksiyan. Pilit niyang binura sa kanyang isipan ang mga tanong kung ano ang ginagawa ng ganong nilalang sa kanilang kampo. Ilang sandali pa, nakatulog na rin ang dalaga.
Kinabukasan, tinawag na sila ng commanding officer nila. Sumakay ang mga sundalo sa military truck. Lahat sila ay halos nasa 40 bilang ng mga sundalo. Ilang oras ang nagdaan, unti-unti nang nagbabago ang tanawin. Mahigit 3 oras na silang nasa kalsada. Mula sa sementadong kalsada, naging lupa at masukal na ang paligid. Puno ng makakapal na damo, mga baging at matataas na puno ang gilid ng kanilang daan. Paakyat na rin ang daang tinatahak ng konvoy. Ano yun? Ilang beses na napasingot si Ligaya nang may maamoy siyang kakaiba sa hangin. Mabaho, amoy bulok na karne. Tumingin siya sa labas ng sasakyan. Maya-maya pa ay tumigil ang mga sasakyan sa tabi. Nagtaka ang dalaga. Wala sa plano nila ang huminto hanggat hindi sila nakakarating sa Sitio Malapad. Panay ang tanong niya sa kanyang mga kasamaan hanggang sa may nagradyo. Sinabi nito ang isang masamang balita. May mga naiwanan silang gamit. Wala silang nadalang supply, pagkain, mga damit at kanilang mga bag, mga karagdagang baril, bala at iba pa. Ano? Paano nangyari yun? Bakit? Imposible! Agad silang nagkagulo. Pakiramdam ni Ligaya, may sabotaheng nangyari. Naramdaman niyang may mali. Pagtingin niya sa may bandang kanan ng daan, may mga taong nakatayo. May mga bitbit ang mga ito na tila mga panggatong. Lahat sila ay pawang mga kalalakihan. Malalaki ang katawan at sunog sa araw ang mga balat. Nakasuot sila ng mga lumang pantalon at nakahubad ang itaas na bahagi ng kanilang mga katawan. Sa unang tingin, wala naman kakaiba sa kanila. Ngunit nang mapansin ni Ligaya na pare-pareho ang tato ng mga ito sa kaliwang balikat, isang ulo ng agila, nagsimula siyang magduda sa katauhan ng mga ito. Maingat niyang sinulyapan kung may dala silang sandata, pero wala siyang nakita. Nagkunwari na lamang siyang magtanong gamit ang kalmadong boses. Mga boss, may alam ba kayong pwedeng matutuluyan? O kaya may makakainan na malapit dito? Naku walang ganun dito sa bundok. Saan ba kayo pupunta? Sa Sitio Malapad ba? Po, hindi po. Hindi kami dun pupunta. Ang lagay parang naligaw po kami. Hindi kayo naliligaw. Alam naming sa Sitio Malapad ang punta nyo. Bakit ba padala ng sundalo sa sitio na yun? Delikado ang papunta ron. May alam kayo tungkol sa Sitio Malapad? Oo naman. Lahat ng tao dito ay alam tungkol sa lugar na yun. Mga pugad yun ng aswang. Lahat ng pumapasok doon, hindi na nakakalabas. Ano ka mo? Pugad ng aswang? Oo. Maraming aswang ang namamahay doon. Kaya bumalik na kayo kung saan kayo nanggaling. Hindi nyo alam kung ano pinapasok nyo. Delikado sa lugar na yun. Huwag nyo nang subukan. Ngunit sa kabila ng babala ng lalaki at sa kakulangan nila ng gamit, nagpatuloy pa rin sila sa biyahe. Dumilim na ang paligid. Hindi na nila matukoy kung anong oras o ilang kilometro ba ang lalakbay nila. Ang masama pa, hindi na yun ang orihinal na rutang dapat nilang daanan. Wala na sa mapa ang daang tinatahak nila. Maya-maya pa, may namataan silang isang maliit na baryo sa di kalayuan. May iilang kubo na yari sa kahoy at pawid. Bahagyang may ilaw sa mga lumang lamparang nakasabit sa mga pasimano. Tao po! Tao po! Ngunit walang sumasagot. Tila walang tao sa lugar na yon. Agad na nagpasya ang kanilang commanding officer na doon na muna sila magpalipas ng gabi. Saka na raw sila maghahanap ng paraan kinabukasan para hanapin ang sityo. Sinubukan nilang silipin ang mga bahay. Maingat nilang binuksan ang mga pinto
Sa loob ay malinis. Maayos ang mga gamit. May mga nakasabit pang damit sa sampayan at may pagkain pa sa ilang mesa. Tila iniwang bigla ng mga tao. Sir, pwede po bang wag na tayo dito? Masama po ang kutob ko sa lugar na to eh. Pero Lieutenant Santos, wala na tayong ibang opsyon. Wala na tayong signal. Paubos na ang diesel ng truck. At pagod na mga tao. Kailangan nating magtipid at magpahinga. Rotation na lang ang bantay. Ayusin mo ang team mo. Pero sir, tignan niyo naman. Wala ni isang tao sa paligid. Bukas sa mga bahay. Pero walang kahit sinong residente. Malinis sa loob. May gamit pa. Pero parang iniwan na lang bigla. Hindi ba kayo nagtataka? Oo, napansin ko rin. Pero baka may pinuntahan lang. Baka may pista sa kabilang baryo o ibang okasyon. Hindi natin alam. Ang mahalaga ngayon, makapagpahinga tayo. Mas lalong delikado kung pipilitan natin magpatuloy sa dilim. Sir, makinig po kayo sa akin. Pakiramdam ko may mali talaga rito. Hindi to normal. Masama talaga ang kutob ko. Tara na ho. Lieutenant, ako ang commanding officer mo. Ako ang masusunod. Ngayong sinabi kong dito tayo magpapalipas ng gabi. Dito tayo. Wala nang diskusyon. Garcia, Tolentino, magsimula na kayo mag-assign ng rotation sa pagbabantay. Yung iba, magpahinga na. That's an order. Do you copy? Napilitang manahimik si Ligaya. Alam niyang wala na siyang magagawa. Nagsimula ng mag-ayos ang mga kasama niya at pumili ng mga kubong tutulugan. Pumasok na rin ang dalaga. 5 sila sa isang kubo at sa bahay na napili nila, napansin niya ang naiwan pang mainit na tasa ng kape. Bahagya pang may usok na sumisingaw. Tapos sa silid ay may umaandar pang isang lumang radyo na may mahinang statikong tunog. Anak ng mga kasama. Walang matutulog sa atin ha. May mangyayaring masama. Sigurado ako. Sumang-ayon ang mga kasama niya. Bagamat alam nilang tila sila ay nasa isang patibong, ay pinili na lang nilang maging alerto. Walang natulog. At pagsapit ng hating gabi, unti-unti silang nakaramdam ng kilabot. May mga narinig silang kaluskos sa labas. Malalaki at malalakas na yabag. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang baril at ang mga kasama niya ay may mga armalite na bitbit. Mabilis na inilabas niya ang kwintas at saka siya sumilip sa labas. 10 nilalang na may pulang mata, may mga mahahabang mga kuko at pangil. Wala itong pinagkaiba sa nilalang na nakita niya sa kampo. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang ang nilalang na yon ay may nilalantakang tao, nakauniforme tulad ng kanyang suot. Mga aswang! May mga aswang sa labas, mga kasama! Hindi siya kagad pinaniwalaan ng mga kasama niya sa loob. Pero pagkarinig nila ng mga matatalas na kalmot sa pader, nagkatinginan silang lahat. Biglang bumagsak ang isang bahagi ng bubong. Pumasok ang isang nilalang. Walang pag-aalinlangang binaril ito ni Sergeant Reyes. Sunod-sunod, pero wala ni isa ang tumagos. Isang iglap, nilapitan nito si Reyes at dinakma. Walang kahirap-hirap na ibinalibag ang sundalo sa dingding. Kasunod noon ay nagsigawan na ang mga kasama niyang sundalo, hindi lang sa loob ng kubo, kundi maging sa labas. Sunod-sunod na rin ang putok ng mga baril. Nagkakagulo na. Napalingon si Ligaya sa gilid nang biglang tumalo ng isang aswang sa tabi niya. Kaagad nitong nalaslas ang leeg ng kasamahan niyang sundalo gamit ang matutulis nitong mga kuko. Napaatras si Ligaya sa gulat. Kitang-kita niya kung paano kinaladkad ng halimaw ang katawan ng sundalo at saka ito sinimulang kainin. May ilan pang aswang na pumasok sa loob. Isa-isang napatay ang mga kasama niya. Wala ni isa ang nakaligtas. Nakatayo lang si Ligaya. Hindi makagalaw. Hindi makasigaw. Parang nanigas ang buong katawan niya dahil sa bilis at bigat ng mga nangyayari. Ngunit isang bagay ang napansin niya
Wala ni isang aswang ang lumapit sa kanya. Wala ring sumusubok na saktan siya. Para bang hindi siya nakikita. Doon biglang sumagi sa isip niya ang suot niyang mutya. Napahawak siya sa pendant na nakasabit sa leeg niya. Naalala niya ang isa sa mga kakayahan nito. Meron pala itong tagabulag. Isang uri ng kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng kaligtasan. Hindi siya kayang makita ng mga nilalang ng dilim habang suot niya ito. Ilang sandali pa ay tila siya bumalik sa tamang wisyo. Salamat, Lolo. Kung wala to, baka isa na rin ako sa mga napatay nila. Diyos ko, ito ba ang dahilan kung bakit hindi na nakakabalik ang mga sundalo ng buhay? Naglakad siya palabas ng kubo. Maingat, sinikap niyang hindi makalika ng kahit na mahinang ingay. Iniwasan niya ang mga nagkakagulong aswang. Paglabas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang may kalunos-lunos pang tagpo. Nagkalat ang bangkay ng mga kasama niyang sundalo. Iba't ibang posisyon, iba't ibang anyo ng kamatayan. May putulang ulo, may wakwak na ang mga tiyan, at ang iba ay tila kinayod ang muka. Pinagpiesta ng kanilang katawan na napakaraming aswang. Lahat ay abala sa pagmuya ng lamang loob at pagnasab ng mga buto. Napasinghap si Ligaya. Napakapit siya sa dibdib at saglit na napapikit. Ngunit isang sigaw ang gumising sa kanya mula sa matinding takot. Mga lintik kayong mga halimaw kayo! Sige! Tapusin silang lahat! Nagmula sa kabilang bahagi ng gubat ang ilang grupo ng mga armadong lalaki. May mga hawak silang mga sandata na hugis kurbada ang talim at medyo makapal. Ang dulo ay hindi matulis gaya ng espada, kundi hugis pabilog. Mas mahaba sa karaniwang itak pero mas maiksi kesa sa kampilan. Nang mamataan ng mga aswang ang papalapit na grupo, agad silang nagsitakbuhan at nagsitakas. May ilan pang naabutan ang mga lalaki at napatay, ngunit mas marami ang nakatakas. Biglang tumahimik, naiwan ang amoy ng dugo sa hangin. Kasunod nito ay isa-isang ininspeksyon ng lalaking tila lider ang nagkalat na mga bangkay ng sundalo. Halata sa mukha nito ang labis na galit. Ang titigas kasi ng ulo niyo eh. Sabi ko na kasi sa inyo na delikado ang pagpunta sa sitio eh. Pero nagtuloy pa rin kayo. Nilapitan niya ang isa sa mga bangkay. Kinuha ang dog tag nito, binasa ang pangalan at mariing pumikit. Sayang, bata ka pa. Hindi mo man lang nalaman ang totoong kalaban. Natulad din kayo sa iba. Tumalikod dito at hinarap ang kanyang mga kasama. Pulutin niyo ang mga armas. Huwag niyong hayaang maiwang gamit ang mga bangkay. Alam ng mga alimaw ang taktika ng mga sundalo. Gagamitin nila yan laban sa atin. Tahimik ang kasamahan ng mga lalaki. Malungkot sila habang pinupulot ang mga armalite at baril, at maging ang mga dogtag ng mga ito ay kanilang kinolekta. Kumuha kayo ng gasolina sa sasakyan nila. Kailangan natin sunugin ang mga bangkay para hindi na sila balikan ng mga aswang na yon. Agad na sumunod ang ilan. Isa-isa nilang nilatag ang mga katawan sa ibabaw ng patong-patong na kahoy. Dahan-dahang binuhusan ng gasolina at sinindihan. Si Ligaya, tahimik na nakamasid. Ngunit nang makita niyang nagsimula ng lamunin ng apoy ang bangkay ng mga kasama niya, hindi niya na napigilan ang maging emosyonal. Mga kasama! Mga kaibigan! Bigla na lang siyang napaiyak. Hindi niya namalayan na napalakas ang kanyang pag-iyak. Napalingon si Commander Mando. Napakunot ang kanyang noo. May kung anong gumapang nakilabot sa kanyang katawan. Sino yan? Mabilis niyang inihanda ang kanyang matalim na sandata. Magpakita ka! Huwag kang magtago kung sino ka man!
Sa isang iglap, ay may napansin siyang anino na halos katabi niya lang. Dahil sa nakita niyang yon, bigla niyang iwinasiwas ang kanyang sandata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tinamaan si Ligaya sa tiyan. Tumilamsik ang dugo sa lupa. Teka! Ikaw? Unti-unting nakita nila ang babaeng sundalo na hawak ang kanyang tiyan at namimilipit sa sakit. Gumalaw si Ligaya. Tinangka niyang magsalita. Ngunit tumulo ang dugo sa kanyang labi. Naghahalo ang luwa at pawis sa kanyang muka. Bakit? Bakit? Nangihina ang katawan niya at bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Hindi! Dali! Bilisan niyo ang pagkilos! Kailangan nating iligtas ang sundalong to! Napaluhod si Commander Mando sa tabi ni Ligaya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang pigilan ang pag-agos ng dugo sa sugat ng babae. Tumitig siya sa kanyang palad, basang-basa ng malapot at mainit na dugo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon ng pakikipaglaban, ngayon lang siya nakaramdam ng labis na pagsisisi. Hindi maaari! Anong nagawa ko? Lumapit ang isa sa mga lalaki na may dalang tela. Ginapos niya ang sugat sa tagiliran ni Ligaya. Sinabi nitong buhay pa ang babae. Kung ganun, ay tulungan natin. Dali natin sa kampo. Ihanda mga sasakyan. Bilisan nyo! Baka hindi na umabot to. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka na magsalita. Ligtas ka na. Huwag ka na muna magsalita. Binuhat ng lalaki si Ligaya at sa bisig nito, nawalan ng malay ang dalaga. Kasabay ng biglang pagtahimik ng buong gubat. Habang papalayo ang sasakyan, ang apoy mula sa sinusunog na mga bangkay ay biglang lumiyab ng mas mataas at naiwan ang kakaibang amoy sa buong paligid. Pagkaraan ng ilang araw, unti-unting dumilat si Ligaya. Agad na gumala ang mga mata niya sa paligid. Nasa loob siya ng isang maliit na silid. Pawid ang bubong at gawa sa kawayan ng dingding. Agad niyang napansin ang mga nakasabit na tali ng mga bawang sa mga bintana. At pagkatapos nun, ay nabaling naman ang tingin niya sa salaming nakatapat sa kanya. Doon niya nakita ang sarili niya. Maraming dahon ang nakatapal sa kanyang mga braso, sa balikat at sa kanyang tiyan. Nakahiga siya sa isang papag na may banig. May manipis na kumot at may unan. Nalilito siya, ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malinaw, nakarinig siya ng mahinang yapak na papalapit. Bumukas ito ng dahan-dahan. Pumasok ang isang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Ikaw? Mabuti naman at gising ka na. Salamat. Kumusta na ang pakiramdam mo? Umupo ito sa isang silya sa tabi ng papag. Biglang napahawak sa ulo si Ligaya. Pilit na inaalala ang mga nangyari. Ikaw? Ikaw yung... Teka, nasan ako? Nandito ka sa Sitio Malapad. Ano? Ito yung lugar ng mga rebelde, di ba? Ibig sabihin, nandito ako sa lugar ng mga kaaway. Sandali lang. Kumalma ka lang. Hindi tayo magkaaway. Bakit? Bakit ako nandito? Ako may kasalanan. Nasugatan kita nung... patawad ah. Hindi ko sinasadya. Akala ko kasi... Hindi na naituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin. Yumuko ito sandali. Nagkamali ako. Nasugatan kita. Pero salamat sa Diyos at buhay ka na. Gaano na ako katagal na nandito? Matagal-tagal rin. Kulang-kulang 1 buwan. Ano?
1 buwan? Oo, hindi ka magising. Pero alam mo bang mabilis na gumaling ang sugat mo? Parang ang milagro yun eh. Ang manggagamot namin ang nag-alaga sa'yo, si Katuro. Sayang, wala siya ngayon dito. Matutuwa siya kapag nalaman niyang gising ka na. Tumahimik ang dalaga. Sinubukan niyang bumangon, pero bigla siyang natigilan nang maramdaman ang sakit sa kanyang mga binti at braso. Oh, dahan-dahan lang. Salamat ah. Teka, aalisin ko lang muna tong mga dahon sa katawan ko. Ako na, tutulungan na kita. Pasensya ka na kung ganyan kadami ang nakatapal sa'yo. Ganyan talaga kung manggamot si Katuro eh. O ayan, naalis ng lahat. Sandali, kukuhanan lang kita ng palanggan at tubig. Baka gusto mo maghilamos. Wag na. Ayos lang ako. Dito ka lang. Mag-uusap tayo. Anong pangalan mo? Ikaw ba ang pinuno ng mga rebelde? Rebelde? Yung ba ang tawag nila sa grupo namin? Bakit? Ano ba ang dapat itawag sa inyo? Ay, wala. Siya nga pala. Ako si Mando. Commander Mando ang tawag nila sa akin dito. Tumango-tango ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Salamat ah. Salamat sa pag-aalaga. Wala yon. Kasalanan ko naman talaga nangyari. Kung namatay ka, habang buhay na dadalhin ng konsensya ko yun. Ganun? Eh bakit mo naman kasi ako iniwa? Sa tiyan pa talaga. Mainit ang sitwasyon nun. Masyado akong alerto at naging emosyonal sa mga nangyari. Tapos may nakita akong anino. Akala ko isa ka sa mga aswang. Kaya yun. Ang mga kasamahan ko, pinatay sila ng mga aswang. Alam ko. At palagi nilang ginagawa yun. Pinapatay nila ang mga sundalo na papunta dito. Bakit iba ang repost sa amin? Ibang impormasyon sinasabi nila. Ang alam namin, pinumumugaran ng mga masasamang rebelde ang sitio Malapad. Na may mga biyag kayong sibilyan at pumapatay kayo ng mga sundalong pinapadala dito. Hindi totoo yun. Hindi kami ang pumapatay sa kanila. Sinisisi lang nila sa amin ang mga krimen ng mga halimaw na matagal lang nagkukubli sa kagubatang to. Tuwing may mga sundalo o mga sibilyang nawawala, kami kagad ang tinuturo. Pero ang totoo, kami rin ang unang pinupuntirya ng mga aswang na yan. Pero bakit hinahayaan nyo lang? Bakit hindi nyo inilalabas ang totoo? Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa gobyerno, sa media, o kahit kanino na pwedeng tumulong sa inyo? Para naman matigil na yung walang habas na pagpapadala ng mga tropa dito. Para na rin kaming ginagawang mga alay mga sakripisyong tupa. Sino maniniwala sa amin? Sa mata ng gobyerno, rebelde kami. Sa mata ng lipunan, kami mga salot. Kapag nagsalita kami, pagtatawanan lang kami ng lahat. Sa palagay mo ba, maniniwala sila kung sasabihin naming aswang ang mga kriminal? Pero kung walang magsasalita, paano malalaman ng mga tao ang totoo? Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo magtatago? Hindi kami nagtatago. Lumalaban kami sa paraang kaya namin. Kung lalantad kami ngayon, walang sapat na pruweba. Kami lang ang mapapahamak. Hindi lang kami, pati na mga pamilyang pinoprotektahan namin dito sa sitio. Ano ngayon ang plano nyo? Maghihintay na lamang kayo ng susunod na grupo ng sundalo na papatayin uli ng mga halimaw na yon? Hindi. May plano din kami para ipaalam sa lahat ang ugat ng kasinungalingan dito sa sitio Malapad. Kung mapatunayan ko na totoo ang lahat ng mga sinasabi mo, nakahanda akong tumulong. Talaga? Paano? Sasabihin mo ba to sa mga kasamahan mong sundalo? Oo, maniniwala sila sa akin. Hindi ka sigurado dyan. Teka, anong ibig mong palabasin? Alam mo bang, bago pa kayo pumunta dito,
Alam na ng mga aswang. May mga tao silang kasabwat sa labas. May mga mata sila. Mga matataas na opisyal na hindi mo akalaing mga pusakal na mamamatay tao. Natulala si Ligaya sa sinabing yun ni Commander Mando. Bigla niyang naalala ang nakitang aswang sa loob ng kampo. Ang aswang na katulad ng mga sumalakay sa kanila. Napagtanto niyang may punto ang mga sinabi sa kanya ni Mando. Hindi ako makapaniwala na kaya nilang gawin yun sa mga kabaro nila. Hindi ko alam na ito pala ang totoo. Lahat kami, pati yung mga nauna sa amin, ginamit, pinahamak. Ganito palang nangyari sa papa ko. Ano nangyari sa papa mo? Sila ang unang tropa na ipinadala dito. Mga 2 dekada nang nakakaraan. Bigla na lang siya nawala sa amin. Nawalang parang bula. Kaya ako nagsundalo. At ito rin ang dahilan kung bakit ko tinanggap ang misyong to. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa papa ko. Hindi ko akalaing. Hindi maaari. Ginawa rin kaya siyang hapunan ng mga aswang na yun? Anong pangalan niya? May paraan para makita natin kung namatay ba ang papa mo o hindi. Talaga? Paano? Kapag naaabutan namin yung mga bangkay ng sundalo, yung mga dog tag nila, kinokolekta namin at maingat namin na itinatago. Alam mo naman siguro kung gaano kahalaga ang bagay na yun sa inyo, di ba? Kahit duguan, kahit wasak ang katawan, kapag nakita namin may dog tag, kinukuha kaagad namin. Tinatago namin dahil alam namin may naghihintay na pamilya. May anak, may asawa. May mga nanay na gustong malaman kung nasaan ang mahal nila. Kung ganun, gusto kong makita ang dog tag ni Papa. Gusto kong makita. Parang awa mo na. Oo, sige, tutulungan kita. Sabihin mo sa akin ang buong pangalan niya. Susubukan kong hanapin sa mga nakolekta naming dog tag. Kung wala, baka isa siya sa mga nailigtas namin sa sagupaan. Teka, meron din kayo naililigtas? Oo naman. Kaso, hindi na sila nakakauwi dahil naniniwala sila sa ipinaglalaban namin. Talaga? Gusto ko silang makita. Gusto ko silang makilala kung sino sila. Alin ba sa dalawa ang gusto mong unahing makita? Yung dog tag ba o yung mga kabaro mo? Pinili ng dalaga na unang makita ang dog tag ng mga sundalong namatay. Tahimik lang siyang nakaupo habang si Commander Mando ay lumuhod sa tabi ng papag na kinahihigaan niya. Mula sa ilalim nito ay hinila niya palabas ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. Medyo may kalawang na ang parte nito na may bakal. Dahan-dahan itong binuksan ni Mando. Sa loob, bumungad sa kanya ang sangkaterbang mga kwintas. Ang ilang piraso ay may natuyupan dugo. Ang iba naman ay may gasgas at ang iba ay nayupi na. Lumuhod na rin ang dalaga at sinimulang basahin ang pangalan na nakalagay sa mga ito. Bigla siyang nalungkot nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang mga kasama sa misyon. Naluwa siya pero pilit kinalma ang kanyang sarili at nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Grabe! Ang dami nila! Oo, hindi na namin mabilang kung ilan ba talaga yan. Lahat ng yan nakuha namin sa iba't ibang engkwentro. Yung iba, halos buto na lang ang natira nang matagpuan namin. Patuloy silang naghanap, pero hanggang sa maubos ang laman ng kahoy, walang nakita si Ligaya na may pangalan ng kanyang ama. Wala dito. Wala dito ang dog tag ni Papa. Kung ganun, buhay siya. Nailigtas ba siya? Nasaan ang Papa ko? Biglang sumigla ang anyo ni Ligaya. Hindi may paliwanag ang sayang nasa mukha niya, ni hindi niya na mahintay na sagutin siya ng kanyang kausap. Wala sa mga ito ang pangalan ni Papa. Kaya posible talagang buhay siya, hindi ba? Please, gusto kong makita ang mga sundalong nailigtas niyo.
Pakiusap. Oo, sige. Pero wala akong kilalang Conrado Santos dito. Ayokong bigyan ka ng maling pag-asa. Wala. Pero imposible namang... Teka, baka pinago niya ang pangalan niya. Please, gusto ko silang makilalang lahat. Tumango ang binata. Tumayo na ito at agad na lumabas ng silid. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Mando. Ipinapatawag niya ang lahat ng kasamaan na nailigtas nila sa kamay ng mga aswang. Ilang minuto lang, nagsidatingan na ang mga tao. Lumabas si Ligaya sa silid at tumayo sa gitna ng maraming mata na nakatingin sa kanya. Kinakabahan siya, pero kailangan niyang malaman ang totoo. Ako po si Ligaya Santos. Anak po ko ni Lieutenant Conrado Santos. Sundalo siya. Kabilang siya sa mga unang tropa ni pinadala dito. Nais ko pong malaman kung nandito siya. Kung may nakakakilala po sa kanya. Tahimik ang lahat. Tinignan ng ilan ang isa't isa. Tinawag ang kanilang mga pangalan, pero wala sa kanila ang pangalan ng ama. Nasaan ang papa ko? Nasaan siya? Bakit wala siya dito? Anong nangyari sa kanya? Akala ko malalaman ko na. Pero wala pa rin pala. Hindi na kinaya ni Ligaya ang nararamdaman. Nahilo siya sa sama ng loob at lungkot, kaya dali-daling ibinalik siya ni Commander Mando sa loob ng silid. Doon siya umiyak ng umiyak. Ilang sandali pa, may pumasok na lalaki sa loob ng kwartong yun. Taturo? Aba, totoo ba to? Gising na ang pasyente ko? Pagkakita sa lalaking dumating, agad na napatayo ang dalaga. Papa? Ikaw nga! Papa ko! Teka, Papa. Bakit mo ako tinatawag na Papa? Nako, mawalang galang na. Mukhang may pag-uusapan kayong mahalaga. Mabuti pa iwan ko na lang muna kayong dalawa dito. Dali-daling lumabas si Mando para bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Umupo ang lalaki sa tabi niya habang pinagmamasdan siya. Ako si Ligaya. Anak mo ko. Hindi mo ba ako nakikilala? Tahimik si Katuro. Ilang sandali pa, hinawakan siya sa pisngi niya. Ikaw si Ligaya? Ang anak ko? Ako nga, Papa. Ako to. Grabe, ang laki mo na. Paano napunta ka dito sa sityo? Tulad mo, Papa. Pinadala din kami dito para sa misyon. Pero lahat pala ng impormasyong sinabi nila tungkol dito sa sityo, lahat ng yun ay kasinungalingan lang. Tama ka. Maraming matataas na opisyal ang kasapi ng grupo ng mga aswang. At ang mga sundalo, ipinapadala nila rito. Hindi para sa tunay na misyon, kundi para gawing alay o pagkain ng mga kalahi nila. Kaya pala wala lang nakakabalik. Wala kaming alam. Akala namin, rebelde ang kalaban. Pero ang totoo, ginamit lang kami. Ganon din na nangyari sa amin noon. Dinala kami dito para linisin daw ang lugar. Pero pagdating namin, inatake kami sa loob mismo ng kagubatan. Hindi namin alam kung saan galing ang mga kalaban. Hindi sila tao. Mga aswang sila. Malalakas. Wala silang awa. Walang nakaligtas sa mga kasamaan ko. Lahat sila. Namatay lahat. Pero, paano ka nakaligtas, Papa? Nadulas ako sa bangin habang tumatakbo. Akala ko ay katapusan ko na. Pero doon ako nakita ng grupo ng tatay ni Commander Mando. Hindi nila ako pinabayaan. Inalagaan nila ako hanggang sa gumaling ako. Pero pagbangon ko, wala na akong maalala. Tinawag nila akong Katuro. Nasanay na ako sa pangalang yon. Kaya naman, maski bumalik na ang alaala ko sa paglipas ng panahon, hindi ko na binago ang pangalan ko. Anak, sa lugar na ito,
Nakita ko ang totoo. Dito ko nalaman kung sino ang tunay na kalaban. Nang bumalik yung alaala mo, hindi mo ba inisip na bumalik? Matagal ka naming hinintay. Namatay na lang si Mama na ikaw ang inaalala niya. Sinubukan namin, pero laging may nagbabantay. May mga aswang na nagkalat sa labas. Hindi sigurado kung makakalabas ba talaga kami ng buhay. Saka, hindi ko maiwan ang taong tumulong sa akin. Yung mga sandata nila. Mula nang sumanib ako sa kanilang grupo, ako ang nagbasbas nun. Lahat ng klase ng kapangyarihan. Kaya nung tapatan. Kahit mga kapangyarihang kabal. Kapangyarihang kabal? Yun ba yung hindi natatablan ng mga bala ng baril at talim ng mga sandata? Oo. Walang halaga ang anumang klase ng anting-anting na kabal kung tatamaan ng talim ng talibong. Kaya po pala, nasugatan din ako. Ano ka mo? May ibinigay po sa akin si Lolo. Heto po oh. Teka, yan ang mutya ng bayo ko. Tama po. Nang malaman po ni Lolo na itong misyon ko, ibinigay niya po sa akin to. Iniwan mo daw po ito noon sa tabi ko. Oo, iniwan ko sa iyo talaga noon yan. Kasi hindi ko alam na ganun kadelikadong misyon. Akala ko kaya ko na. Akala ko, dahil may alam akong mga dasal at may alam din tulad ni tatay, kaya ko na. Pero nagkamali ako. Kung naniwala sana ako, baka nailigtas ko pa ang mga kasama ko. Pero Papa, wala rin tong naging silbi. Ako lang din ang nailigtas niya. Papa, wala akong silbi. Wala akong nagawa para ipagtanggol ang mga kasamahan ko. Lahat sila namatay nang wala man lang ako nagawa. Hindi mo kasalanan, anak. Wala kang kasalanan. Yung mga ganid, yung mga buwaya sa kampo, sila ang may kasalanan ng lahat ng ito. Magbabayad sila. Pagbabayaran nilang lahat ang mga kahayupan nila. Papa, hindi kita iiwan dito. Sasamahan kita sa misyon na to. Tutulungan natin ang mga sundalo. Tutulungan natin ang lahat ng mga tao dito sa Sitio Malapad. Nagyakap silang dalawa. Mahigpit, parang ayaw nang maghiwalay. Talabas ng silid, tahimik na nakikinig si Commander Mando habang nakasandal sa dingding. Masaya siya para sa dalawa. Teka, nasan po pala ang dogdag niyo, Papa? Naalala ko, habang nauhulog ako sa bangin, naramdaman kong nasabit sa ugat ng puno ang kwintas ko. Hindi ko na nakuha. Kaya po pala. Papa, masaya akong nakita ulit kita. Kung pagbibigyan tayo ng kapalaran na muling makauwi, sigurado ako, Papa, mapapasaya natin ang sobra si Lolo. Yun ang pangarap ko. Gusto ko ding makita si tatay. Miss na miss ko na siya. At ang mama mo. Kahit malungkot ang balitang patay na siya, gusto kong makita pa rin ang libingan niya. Gusto kong humingi ng tawad. Magagawa po natin yun. Pagkatapos ng misyon natin, gagawin natin lahat, Papa. Muling yumakap si Ligaya sa kanyang ama. Ngumiti naman si Katuro. Makalipas ang ilang araw, unti-unting naging panatag ang kalooban ni Ligaya sa Sitio Malapad. Naging mahalaga at malapit na sa kanya ang lugar dahil dito niya natagpuan ang kanyang ama na inakala niyang matagal ng patay. Sa mga araw na lumipas, magkasama silang dalawa sa halos lahat ng gawain. Naging malapit sila sa isa't isa at tila sinusulit ang mga panahong nawala sa kanila. Tahimik ang sitio. Malayo ito sa ingay ng lungsod. Simple lang ang pamumuhay ng mga tao, pero puno ng sigla. Marami na rin siyang naging kaibigan. Naging masaya siya sa lugar na yon. Naging aktibo siya sa mga gawain doon. At isa na dito ay sumasali siya sa mga pagsasanay na isinasagawa ng mga kalalakian. Bagamat ng una ay hindi siya pinayagan,
Ipinilit niya ang kanyang sarili at kinatwirang sanay siya sa mga ganong klase ng pagsasanay. Dito siya natutong humawak at gumamit ng talibong. Ito ang sandata na ginamit na pangdepensa ng grupo laban sa mga aswang. Mabilis siyang natuto. Hinangaan din siya sa mabilis niyang pagkilos. Ngunit minsan ay nasosobrahan niya, lalo pat madalas ay nagagamit niya ng hindi sinasadya ang kapangyarihan ng mutya na kanyang inaalagaan. Pero sa tulong ng kanyang ama, natutunan niyang kontrolin ang kanyang lakas. Tinuruan siya ni Katuro hindi lang sa pagkontrol at wastong paghataw ng talibong, kundi pati na rin sa mga aralin tungkol sa pag-iingat, sa disiplina at tiwala sa sarili. Ang talibong, hindi lang basta tabak na pamugot ng ulo. Kaluluwa yan ng mga mandirigma. Sa bawat talim ng mga ito, dala mo ang dangal ng mga taong ipinagtatanggol mo. Ginawan ni Katuro ng sandata si Ligaya, isang talibong na siya mismo ang nagpanday. Pinangalanan niya itong Dalisay. Tanda raw yun ng malinis nilang hangarin, ang tapusin ng kasamaan at protektahan ang mga inosente. Anak, yang talibong na yan ay hindi lang basta armas. Paalala yan ng paninindigan natin. Gamitin mo yan para sa tama, para sa kabutihan. Salamat, Papa. Pangako po, gagamitin ko lang ito para sa mga aswang na yon. Mula noon, araw-araw na nagsasanay si Ligaya tuwing umaga. Hinahasa niya ang kanyang kakayahan kasama ang ibang kasamaan sa paggamit ng kanyang mutya at ng talibong. Natutunan niyang makiramdam sa paligid at makinig sa tunog ng kagubatan. At sa gabi naman ay kasama na siya sa pagbabantay sa sityo. Dahil dito ay marami ang humanga sa kanya. Isa na dito, si Commander Mando. Hanga talaga ako sa'yo. Masipag ka mag-ensayo at talagang tumutulong ka sa mga tao dito. Ngayon na lang talaga ako nakakita ng mga babaeng katulad mo. Ibang-iba ka, Ligaya. Ginagawa ko lang naman ang dapat. Ano namang kakaiba ron? Ikaw talaga, oh. Siya nga pala. May dala akong prutas para sa'yo at kay Katuro. Paborito niya yan eh. Sigurado akong magugustuhan niya yan. Napangiti si Ligaya. Habang tumatagal, ramdam niya na lumalalim ang respeto ni Mando sa kanya. Ganon din naman si Ligaya. Madalas silang magkasama sa mga pagbabantay at pagpaplano para sa mas ikabubuti ng sityo. Hindi man sila nagsabi ng nararamdaman, dama ng mga tao sa paligid na may espesyal na namamagitan sa kanila. Isang gabi, habang nasa balkon ng kubo si Katuro, nagawa nitong biruin si Mando na naroon sa kubo nila. Kausap na naman si Ligaya. Commander, parang ang dalas mo dito sa bahay ah. Katuro, hindi naman ho. Nagawi lang. Papa naman, tignan mo, oh. Namumula tuloy si Commander. Hindi pa sila magkasintahan, pero hindi rin maitatanggi na may namumuong damdamin na sa pagitan nila. Ngunit malinaw kay Ligaya ang gusto niya at palagi naman siyang bukas kay Mando. Ipinapaalam niya palagi ito ng paulit-ulit sa binata. Ayokong pumasok sa isang relasyon hanggat hindi pa tapos ang laban natin. Marami pa tayong kailangang gawin. Naiintindihan ko. Hindi kita mamadaliin, Ligaya. Basta't nandito lang ako. Kasama mo sa lahat ng laban. Kapag natapos ng lahat, kapag wala ng panganib, kapag wala ng aswang na kailangan labanan, saka natin balikan to. Pwede ba yun, Mando? Oo naman. Mukhang kailangan ko na magplano para mapadali ang pagtugis sa mga aswang na yun ah. Napangiti si Ligaya sa pagbibirong yun ni Commander Mando. Lumipas ang 1 taon,
Isang pagpupulong ang naganap sa pangunguna ni Commander Mando. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan at nag-ipon-ipon sa isang lugar. May balita akong nakuha, mga kasama. May bagong tropa daw na ipapadala rito. Ibig sabihin, papatay na naman sila ng mga sundalo? Tama ka. Alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Mga inosenteng sundalo na naman ang magsasakripisyo ng kanilang buhay para lang sa walang kwentang misyon. May mga sundalo na namang ihuhulog sa patibong ng mga ganid na opisyal na yon. Pero hindi natin hahayaang mangyari yon. Kailangan natin silang iligtas. Kailangan nating pigilan ito. Agad na sumang-ayon ang lahat. Ngunit bukod sa impormasyon na may mga sundalo na namang paparating, walang ideya ang grupo kung kailan o kung saan maaaring umatake ang mga aswang. Kaya naman, nag-isip si Ligaya ng mas magandang plano. Paano kaya kung hanapin na lang natin ang pugad nila? Imposible yun. Ilang beses na namin ginawa na hanapin sila. Pero para silang palos, hindi mahanap. At kung mahanap man namin, nakaalis na sila. Palagi, hindi namin sila naaabutan. Magagaling silang magtago. Hindi agad sumagot si Ligaya. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mutya. May paraan tayo. Itong mutya, may kakayahan tong makaramdam ng kakaibang enerhiya, lalo na kung galing sa masama. Nahasa ko na rin to sa tulong ni Papa. Kaya ko na siyang gamitin. Totoo ba, Ligaya? Oo, at handa akong gamitin to. Gusto kong matapos na ang kalbaryo ng lugar na to at ang kalbaryo ng mga sundalo. Hindi pwedeng maging ganito palagi. Sumang-ayon ang commander at ang iba pang kasapi. May isang nagbiro sa lupon at tinawag na Commander Ligaya ang dalaga. Hindi lang dahil sa biruan tungkol sa kanila ni Mando, kundi dahil sa respeto at paghanga ng mga tao sa kanya. Dahil pumayag na ang lahat, nagpaalam sila sa buong sityo. Nagbaon sila ng pagkain at mga armas. Pinamunuan ng dalawa ang misyon, kasama si Katuro. Ginamit ni Ligaya ang mutya ng pusa sa bawat lugar na kanilang dinadaanan. Kapag may nararamdaman itong kakaiba, agad silang nag-iingat. Isang gabi, 2 gabi ang lumipas. Wala silang nahanap. Wala silang nakita. Anumang bakas ng mga aswang. Pero sa 3 araw ng kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad sa masukal at makipot na daan, biglang napahinto si Ligaya. Hinawakan niya ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Kumikislap ito ng bahagya. Sandali lang, may nararamdaman ako. Anong ibig mong sabihin, Ligaya? May nakita ka na ba? Wala pa. Pero kakaiba ang ihip ng hangin. Kakaiba rin ang amoy nito. Mabaho, masangsang. Parang amoy asupre na may halong bulok na karne. Mahirap ipaliwanag. Pero wala naman akong naaamoy ah. Ang kapangyarihan ng mutya ay kapareha sa kakayahan ng mga pusa. Malakas ang pangamoy. Malakas ang pakiramdam ng higit sa 200 beses sa tao. Pagtiwala ka sa akin. Malapit na natin silang matagpuan. Agad na hinugot ni Mando ang kanyang talibong. Nagbigay siya ng senyas sa mga kasamang mandirigma sa likod. Maganda tayong lahat. Malapit na tayo. Pero wala mo nang gagalaw hanggat walang utos. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Maya-maya pa, napansin ni Ligaya ang mga punong nakapaligid sa kanila. May ilang puno na ang balat ay tila punit-punit, parang kinayod ng matatalim na kuko. Tignan niyo to. May bakas na mga kalmot. Malalim. Malalaking kuko ito. Hindi ito gawa ng mga hayop. Napatingin sa kanyang mutya ang dalaga. Lalo pan lumakas ang senyalis ng mutya. Ngayon ay kulay kahil na ito at may mumunting kumikislap na parang bituin.
May nararamdaman na din siyang init at bagyang kuryente kapag dumadampi sa balat niya ang mutya. Itinuturo tayo ng mutya pa kanluran. Doon tayo pupunta. Naglakad silang muli. Ngayon ay pakanan at mas liblib na ang bahagi ng gubat na yon. Matagal silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang bangin. Doon niya nakita ang isang malaking kuweba sa ilalim ng talon. Mahirap makita ito, pero dahil malinaw ang mga mata ni Ligaya dahil sa mutya, kita niya pa rin ito kahit na nakatago sa malalaking bato at sa likod ng bumabagsak na tubig. Sa loob niyan? Oo, tama ka. Nandyan sila. Magsipaghanda kayong lahat. Ito na ang hinihintay nating laban. Nagtinginan ang mga mandirigma. Kita sa mga mata nila ang tapang at kagustuang masimulan ang digmaan. Mga kasama, wala nang atrasan to. Para sa mga nawalan ng pamilya. Para sa mga inosenteng pinatay nila. Para sa sinira nilang reputasyon ng sityo. Tapusin na natin to. Ngayon na! Pagkasabi nun, may 3 nilalang ang lumabas mula sa talon. Matatalas ang ngipin at tila naamoy sila. Hindi na sila nagsayang ng oras. Sugod, mga kasama! Agad silang bumaba ng bangin. Isa sa mga aswang ang sumugod kagad. Agad din itong hinarap ni Commander Mando. Sinalubong niya ito ng hawak niyang talibong. Iwinasiwas niya ito sa liig ng aswang. Gumulong ang ulo nito sa mga bato at ang katawan ay nangisay. Bumulwak ang dugo. Isang malakas na alulong ang ginawa ng isa pang aswang. Dahil doon ay nagsilabasan sa kuweba ang iba pa nilang kasama. Mando! Ilag! Mabilis ang pangyayari. Isang aswang ang biglang lumitaw mula sa likuran ni Mando. Nakailag ito pero hindi sapat dahil inabot pa rin ang balikat niya ng kuko ng aswang. Nangingitim ang paligid ng tama. Senyales ng lason sa kuko ng aswang. Commander! Agad na hinawakan ni Ligaya ang kanyang mutya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Mando at hinawakan ang sugat nito. Dumugo pa lalo ang sugat niya. Itim ang malapot na likido na lumalabas dito. Napangiwi si Mando sa sakit. Halos manginig siya sa hapdi. Pero hindi siya umangal. Tahimik lang siyang nakatingin kay Ligaya habang patuloy ito sa ginagawa. Nagliwanag ang mutya sa kamay ni Ligaya. Unti-unti, humupa ang pagdurugo. Huminga siya ng malalim at saka tumango. Salamat! Pagkatapos gamutin ang leader, muling hinarap nila ng magkasama ang mga aswang. Hinawakan niya muli ang kanyang mutya. Sa mismong paghawak niya dito, isang malakas na bugso ng liwanag ang lumabas at bumalot sa kanyang buong katawan. Napangiwi sa liwanag ang mga aswang. Napaatras sila, bahagyang nabulag, at yun ang ginamit na pagkakataon ng mga kasama para makapaslang ng mas marami pang kalaban. Ngunit hindi nagtagal ay muling nakabawi ang mga aswang. Umalulong ang mga ito ng mas malakas. Tila nagtatawag ng kanilang mga kasamahan. Ilang sandali pa ay may dumating na iba pa. Mas marami, mas mababagsik. Mga hayop kayo! Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagbabayad sa mga kasamaang ginawa nyo! Mabilis ang galaw ni Ligaya. Tumalon siya sa ere at sa pagbagsak niya ay tumama ang talibong sa balikat ng isang aswang. Nahati sa dalawa ang katawan ng kanyang kalaban. Lumapit ang isa pang aswang mula sa kanan. Mabilis itong gumagapang sa lupa at sinubukang kagatin siya sa paa. Ngunit nahulaan niya kagad ang kilos nito. Isang paikot na sipa kasabay ng pag-ikot ng talibong ang tumama sa batok ng halimaw. Napugutan ito ng ulo at naligo ito sa sariling dugo. Naging mabilis ang pagkilos ni Ligaya. Mas matalim, mas pursigido. Ang mga mata niya ay parang nagliliyab. 3 aswang ang sabay-sabay na sumugod
Hindi siya umatras. Sa halip, umikot siya sa ere. Hawak ang kanyang sandata na noon ay nagsimula ng magningas. Napaatras sa mga aswang nang makita ito. Ramdam nila ang malakas na enerhiya na nagmumula sa dalaga. Sa pagkakataong yun, hindi na lang ang talibong ang kinakatakutan nila, kundi ang presensya ng kapangyarihan ng mutya ng bayuko. Hindi na nagsayang ng sandali si Ligaya. Pinagsasasaksak niya ang mga aswang sa sikmura at kung sino man ang matamaan nito, agad silang nagliliyab hanggang sa maging abo. Ang galing mo, Ligaya! Para to sa lahat ng mga sundalo, Mando. Tapusin na natin sila! O Ligaya, para na rin sa sitio malapad. Sabay nilang sinugod ang mga natitira pang mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, humupa ang liwanag ng mutya. Nang bumalik ang katahimikan, nakita nilang nakahandusay na ang lahat ng aswang na hindi pa nasusunog. Agad kumilos ang mga mandirigma. Nagtipon sila ng mga kahoy at sinimulang sunugin ang mga bangkay. Pagkatapos ng matinding sagupaan, bumalik sila sa sitio. Ipinaalam nila sa mga tao ang buong pangyayari. Nagdiwang sila. Nagkaroon ng handaan, sayawan at kasiyahan sa lahat ng sulok ng sitio. Sa gitna ng pagdiriwang, nag-usap sila Ligaya at Commander Mando. Tapos na ang misyon, Ligaya. Baka naman pwede na. Napangiti ang dalaga. Tumango siya ng marahan. Oo, Mando. Sinasagot na kita. At mula noon, naging opisyal na nga ang kanilang relasyon. Masayang masaya ang lahat. Ngunit bago pa tuluyang manatili sa sitio, nagpaalam ang dalaga sa kanyang kasintahan. Gusto kong umuwi. Gusto kong makita ang lolo ko. Gusto ko ring iuwi si Papa. Oo naman. Hindi ko pipigilan kung ano man ang gusto mo. Nandito lang ako. Maghihintay ako sa'yo. Salamat, Mando. Salamat sa pangunawa. Isabay mo na ang lahat ng mga sundalong gusto na ring umuwi para makapiling na din nila ang mga mahal nila sa buhay. Tumango si Ligaya. Niyakap niya ng mahigpit si Mando. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa baryo. Hindi makapaniwala ang matanda nang makita siya. Pero mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang lalaking kasama ng kanyang apo. Conrado! Conrado, anak! Buhay ka! Nanginginig ang boses niya. Halos hindi makapaniwala. Mabilis siyang lumapit at agad na niyakap si Katuro. Sumunod si Ligaya. Sabay silang tatlo sa mahigpit na yakapan. Diyos ko! Maraming salamat! Salamat at ligtas kayong dalawa! Akala ko wala na kayo! Akala ko mamamatay na lamang ako na mag-isa! Ang sakit-sakit na po! Ang tagal mong nawala! Akala ko talaga hindi na kita makikita ulit! Lolo, sinabi ko naman sa'yo, diba, babalik ako. Heto, tinupad ko ang pangako ko. At may bonus pa. Kasama ko pa si Papa. Lolo, miss na po namin kayo. Muli silang nagyakapan at ipinaramdam sa isa't isa ang kasiyahan sa muli nilang pagkikita. Sa wakas, nabuo na ulit ang pamilya nila. Samantala, pagkatapos nilang magpahinga, pinuntahan ni Katuro o Conrado ang libingan ng kanyang asawa. Buong pusong lumuhod siya sa harap ng puntod nito. Mahal, nandito na ako. Tapos na ang bangungot. Nakabalik na ako. Ligtas. Pasensya ka na. Kung ang tagal bago ako nakauwi. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi ko sinasadyang iwan ka. Pero kahit kailan, hinding-hindi ka nawala sa puso ko. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon.
Inilapag niya ang mga rosas sa puntod. Sandaling pinikit ang mga mata. Mahal, sana mapatawad mo ko. At sana, masaya ka na ngayon. Balang araw, magkikita ulit tayo. Nanatili siyang nakaluhod ng ilang minuto. Kinabukasan, si Ligaya naman ang naglakbay. Gusto niyang puntahan ang mga pamilya ng mga kasama niyang nasawi sa laban. May dala siyang ilang dogtag, mga pagkakakilanlan ng mga sundalong hindi na nakauwi. Isa-isa niyang iniabot ito sa mga naiwan nilang mahal sa buhay. Yung iba, hindi niya personal na naibigay, kaya humingi siya ng tulong sa ilang kakilala para maipadala sa pamamagitan ng koryo. Tahimik lang si Ligaya habang ginagawa yon. Mabigat sa puso, pero alam niyang yun ang tama. Huling respeto para sa mga kasamahan niyang nagbuwis ng buhay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang misyon ni Ligaya. May isa pang kailangang magbayad. May isa pa siyang dapat na singilin. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa kampo gamit ang kanyang mutya. Walang nakapansin sa kanya. Agad niyang pinuntahan ang silid kung saan madalas na naglalagi ang general na kanyang pakay. Pumwesto siya sa tabi ng bintana at mula doon, narinig niyang may kausap ang lalaki. Ano nangyari sa mga kasamahan natin? Bakit wala na sila? Ano? Sinalakay sila ng mga rebeldeng yon? Buwisit! Humanda sila sa akin. Magpapadala ko ng isang batalyon na sundalo doon at pupulbusin ko silang lahat. Nang matapos ang tawag, lumabas ng kanyang kwarto ang general. Nagpunta ito sa likod. Mula sa dilim, nakita ni Ligaya ang pagbabago nito ng anyo. Ang dating tao ay unti-unting naging halimaw. Umalulong ito ng malakas. Maingat na lumapit si Ligaya. Habang nakatalikod ang nilalang, tinagpas nito ang ulo ng halimaw. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Nasunog ito hanggang sa naging abo. At ang bakas niya ay tinangay na lamang ng hangin. Tama lang yan sa'yo. Hayop kang manyakis ka. Iginalang ka ng mga kabaro. Pero anong ginawa mo? Isa kang taksil. Ngayon, ay maglalaho kang tulad nila. Walang bakas. Parang bula. Tapos na ang misyon ni Ligaya. Pagbalik niya sa bahay nila, doon na siya nagpaalam sa kanyang ama at lolo. Wala namang nagawa ang dalawa nang sabihin niyang babalik na siya sa sitio Malapad. Naiwan ang kanyang papa para may kasama ang kanyang lolo sa bahay. Kasabay nito ay nangako ang dalaga na dadalaw-dalawin sila. Pagbalik ni Ligaya sa sitio, agad niyang sinabi sa mga tao na simula sa araw na yon, may mga darating ng sundalo. Pero hindi para manggulo. Totoo na raw ang misyon nila, ang tumulong at i-rehabilitate ang sitio Malapad. Kasabay naman nun, ang pamamaalam ng grupo. Umalis na sila sa lugar para maiwasan ang gulo at para makapag-move on na rin ang buong sitio. Layunin nilang maibalik ang maayos na pangalan ng lugar at makapagsimula ulit ang mga tao ng payapa. Lumipat sila ng kampo at pinalakas ang puwersa, pero hindi para labanan ng gobyerno, kundi para harapin ang mas mabibigat na kalaban, ang mga natitira pang aswang. Kasama na nila ngayon si Commander Ligaya, na asawa na ni Mando. Magkasama silang namuno sa bagong misyon. Lipulin ang natitira pang kasamaan sa iba't ibang lugar hanggat hindi pa tuluyang nawawala ang puwersa ng mga aswang.